1990. Hello, kamusta ang paglilingkod mo ngayon? Amen? Ang inaasahan ng Diyos, kung anong lakas mo noon, nung una mo nakilala ang Panginoon, ganyan pa rin ba ang pagkakakilala mo sa Diyos at ang paglilingkod mo sa Panginoon? Amen po ba? Dapat hindi nawawala yan. Lalo ka nagiging strong. Ito, 85 years old. I am still strong today. As the day Moses sent me out. Dapat ganun. I'm just as vigorous to go out the battle. Alam niyo po mga kapatid, ang sasaguparan niya, mahigante, karanas. Pero, hindi dumnalang sa pagkabi niya, give me this hill. Doon ta nga lang medyo alanganin na. 85 years old, aakit ka ng bundok, makipaglabang ka ba? Pero iba to. Iba si Caleb. 85 years old, kaya pa rin sumako. Parang ganyan sa atin. Pag sinabi ng ating pastor, 12 churches mangyayari. Ano dapat mong gawin? Ang hirap yata nun Nagaling-lalan ka? Sinabi ng Diyos, yung battle sa iyo na. Kung pag sinabi sa iyo ng Diyos, na ikaw ay pupunta sa battle, panalo ka na, pupunta ka ba o hindi? Pupunta ka kasi nga panalo na Ang problema, hindi ka pumupunta. Amen po ba? Dapat tanggalin natin yun. Kasi ang Diyos ang gumagawa sa bawat isa. Philippians chapter 2 verse 13, sabi niya, ang Diyos ang gumagawa sa iyo. Matatakot ka ba? Hindi, di ba? Ang sabi nito sa English, basahin ko. Philippians chapter 2 verse 13, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Ang Diyos pa rin ang bibigay sa iyo ng desire para ikaw ay gumawa sa Panginoon. Kaya dapat, enjoy ka sa paglilingkod. Kung saan ka papuntahin, go. Amen. Yes, Lord. I'm here. Send me. Amen? Dapat ganun po tayo. Kasi ang pagsunod sa Panginoon, wholehearted yun. Amen po ba? Naunawa po ba natin? Last po, sa letter A. Dapat confident ka sa pagsunod. Amen? Confident ba tayo? Amen. Pagka sinabi ng Diyos, sige, mag-Bible study ka sa TSPI, ikaw ba ay pupunta? Amen. Dapat confident ka. Kasi alam ng Diyos yung kakayahan mo, kaya mo yan. Sinunod to si Caleb. Now, give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard them that the Anakites, yung mga higante, were there and their cities were large and fortified. But, hindi matindi. Confident siya. The Lord helping me. I will drive them out. Just as He said. Dapat ganyan. Opo Lord, kaya ko to. Dahil binibigyan mo ng lakas. Naalala ko po nung ako po ay papasimula sa church natin sa Lingunan. Talagang napapaiyak din ako. Hindi nawawala. Minsan, makikita mo parang yung leaders mo, wala na. Yung ina-appoint mo ng leaders, wala na. Tapos sasabihin pa sa'yo ng isang tao, tinawag ka ba talaga ng Panginoon? Di ba? Ikaw ba panalangin mo yan, baka napilitan ka lang. Isang oras na lang, service na. Nakabihis na ako. Pagdating ko, punta ako ng CR, magugulo ako sa Panginoon. Panginoon, tinawag mo po ba ako? Kaya ako tuloy nagtanong. Pero narinig yung mind ko. Hindi naman sa ating lakas, hindi sa ating kagaling. Kung bakit lumalago ang simbahan. Dahil ang Diyos ang gumagawa sa bawat isa. Hallelujah! Kaya may lakas tayo. May confident tayo sa paggawa sa Panginoon. Huwag tayo malatakot. Dahil ang Diyos ang gagawa sa lahat. Ang gawin mo lang, mag-step ka. Uy, praise God, step ulit. Uy, praise God. Nakikita mo ang gawa ng Panginoon. Amen? Dapat ganun tayo mga kapatid. Huwag tayong matakot. Pag-handle ka lang ng kabataan, parang di man ako marunong. Naalala ko ganun din ako, sinabi sa akin Pastor Nel ikaw ang humawak ng music team, ha? Bulol na ako Hindi ko ayaw, pwede ba tumutog na lang? Pero naunawaan mo, stepping stone mo yan para maayos ang iyong pananalita. Di ba? Kung ikaw lagi ka lang natutog, hindi ka nasasalita. Dapat, hindi ka makasanay. Kaya dapat ang bawat isa, nagsishare ng gospel. Sa devotion, dapat sa mga devotion, isa-isa kayo.
Tama? Kasi magagawa mo ang hindi mo nagagawa dati. Kasi ang Diyos ang tumutulong sa iyo. Amen po ba? Meron ba tayong confidence sa pagsunod sa Panginoon? Amen. Praise God. Hallelujah. Ito po. Tinan niyo po pag confident ka. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Diba? Ganyan yung mga nagtitiwala sa Panginoon eh. Confident sa Panginoon eh. Kapag ka dry na, parang ang isang puno, yung ugat mo nasa water pa rin. Salita ng Diyos. Lagi pa rin binibigyan ng refreshment. Pagka dumating yung hits, mga problema, pinapakita ng Panginoon, you can do all things through Christ who strengthening you. Ang mga salita ng Diyos na nagre-reminisce sa'yo para gumawa ka sa Panginoon. At sabi niya, His leaves are always green. It has no worries in year of drought. Kapag ito ay tagtuyot, hindi ka matutuyo. And never fails to bear fruit. Yan ang pinakamasarap. Hindi magbubunga. Dahil ikaw ay magbubunga. Sa kabila ng lahat ng kapigatian na naranasan mo, kasama mo pa rin ang Diyos. Lagi ka pa rin sa riba. Naka-smile. Naglilingkod sa Panginoon. Hindi na mapagod. Yan yung mga teacher natin eh. Amen po ba? Yung mga teacher natin eh, pasok, maglilib. Grabe ha, Sister Badet, napakabuti ng Panginoon. Ay, Sister Geraldine, sa linggo nandoon. Sister Faith, kaya nga salamat, gusto ko sana kasi wala siya dito eh. Gusto kong ibigay sa kanya ito. Yan. Pwede ko po bang ibigay kay Sister Faith at umakyat sa taas. Panapakan po natin ang teacher natin ito. Sabi nito, this certificate of appreciation awarded to Mary Faye Barrientos for faithfully serving Daily Vacation Bible School, Psychic Reloaded at Open Heaven Christian Church, Ringonan Chapter. Palakpakan po natin ang Diyos na mga. Kahit simple na bilang masasalamat, kasi alam ko naman, ang Diyos ang sobra-sobra. Tapos kinabukasan, dire-diretso sa pagtuturo, at papasok pa siya sa school. Pero dahil ginagawa niya sa Panginoon, walang reklamo, full-hearted siya sumusunod. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Kasi ang Diyos ang gumagawa sa bawat isa. Ganyan po mga kapatid. Dapat makikita ang katapatan natin sa Panginoon if you are faithful sa pagsunod, full-hearted. Amen? Pangalawa, ito lamang po ito. Faithfulness is being big in little things. Ang pagiging matapat ay pagiging malaki sa maliit na pinag-aatiwala sa ng Panginoon. Amen po ba? Naniniwala ba tayo roon? Tingnan natin to. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Kaya kung pinag-atiwalaan ka ng maliit dyan, amen? And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Ito, verse 11. So, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, ito matindi. Saan nakasulat yan? Ito po makikita nyo. Kaya ng Diyos ibigay sa inyo ang material na bagay. Yun nga lang, kung ikaw ay pagkakatiwalaan. Ayan. Who will trust you with true riches? Tandaan niyo po, lahat ang Diyos pa rin ang sakot sa iyo. Ang pagpapala, binibigay pa rin sa iyo. Paano kung bibigyan ng gusto mo? Baka makahadlang pa sa gawain ng Panginoon. Tama? Kaya na ibigay ng Diyos kung ito ba ay kotse, laptop, kung ano man. Pero, baka naman mangyari sa iyo, ay sorry pastor, mag-text ka. Hindi po makakapin kasi yung laptop ko medyo nasira ng konti, papagawa ko. Ay, sorry pastor, kasi bago yung aking sakyan, i-write ko muna. Test drive ko muna. Paano ka bibigyan ng Panginoon ng gano'n kung hindi ka handa? Pero kaya ng Diyos ibigay yan. Ang problema, kailangan trustworthy ka. Kapag kakatiwalaan ka. Kung gusto ng Diyos, paunlarin ka, kaya ng Diyos. Ikaw ba, handa ka na ba? Kung handa ka, ibibigay ng Diyos yan. Sa ganang bigay ng Diyos.
sagana. Kaya sabi niya, kung di ka man mapagkatiwalaan dyan sa material na bagay din sa mundo, paano na? Kung ang mga totoong kayamanan ang ibigay sa'yo, hindi pagkakatiwala sa'yo kanina. Kaya po,